Sino ka ko yan? Di sinasabi. Namabusisan ko, kausap ko na. Ma, nadapil kami. Ayak ako nun eh. Nadapil daw sila. Walang makain. Kaya sabi ko si Gio, ako dyan. Ibigyan ko kayo. Pambili niyo ng pagkain. Tapos yung 200 ka ako. Hatian yun yung mga bata. Kaya agad-agad ako umuwi ng linggo. Kano noon. So, ibig sabihin na ang hirap po talaga ng buhay. Ang hirap na buhay. Kanina nga, nagsusumbong naman si Rachel. Nagsusumbong po sa inyo? Meron na naman. Kaya mo lang yan. Hindi alam ang buhay mo. Hindi alam ang buhay natin kung ano ngayon. Kaya mo lang sila. Masaya sila sa ganyan. Masaya sila. Hindi naman alam ang buhay mo kung ano. Kung totoong talagang ganun ka. Hindi ka naman ganun. Nambabasa naman daw sa kanya. Ang suot daw niya, nang-aakit daw siya ng mga matatandang. At nakaano siya ay ipinost niya, ipinag-ano na niya, upload na niya, niya yan yung pinapaliguan niya yung 2 aso. Lagi po kayo pinapanood. Sinundan ko kay Kuya Man. Kuya Ben, Manager siya. Kaya ako saan niya nakakarating. Matalino kasi yan anak ko niyan. Sa labo na meron yun. Sa kanilang magkakapatid na si Daddy Donat lang yung siya ang naka-graduate ng koleyo. Oo, siya. Siya nakapag-aral. Kasi sariling sariling sikat. Nag-working student siya. Para makapagtapos siya. Yan kasi ang pangarap niya. So, ibig sabihin na si Daddy Donat talaga ay nagsumikap. Nagsumikap sa sarili niya. Yan ang niya, pangarap niya eh. Hanggang siya ay naging area manager. Naging ganyan na siya. Ayaw niya kasing kumalkal ng lupa eh. Kasi si yung kanilang stepfather magsasaka. Magsasaka. Tapos ayaw niya ng magsasaka siya. Ayaw. Kaya nagsumikap siya mag-aral. Nagsumikap siya mag-aral para makapagtapos. Mas may magandang trabaho. Yun ang pangarap niya. Ang pangarap nga niya, gusto niya nasa opisina siya. Pero nagkatotoo naman, di ba, Nay? Nagkatotoo naman siya. Nag-opisina din naman siya. Oo. At naging area manager siya ng buong Camarines Norte. So kaya pala si Daddy Donat, kabisado ang buong Camarines Norte. Buong Bicol, actually. Buong Bicol, no? Hanggang nakakaabot siya. Oo, kasi nung pumunta din kami ng Legazpi, alam niya. Kung saan niya kakarating, layas yung tao niya. Tapos nag-Manila din siya, di ba? Manila. Masbati. Alam buwan siya sa Masbati. Maliliit na tindahan ng doon. 13 yata yung tinayo niya doon. 13 tindahan ng Dunkin Donut. Oo. Mr. Donut pala. Mr. Donut sa Masbati. Mr. Donut, oo. Kaya, dito sa isa-isa lang siya dito sa Paracali, Panganiban, Labo. Dito sa Dait yata, 3. Isa sa mall, isa sa Paradang Talisay, Labo. Tapos saan pa ba yun? Dito sa may ata ito? Secretary ata yun, meron pa yan. So talagang si Daddy Donat ay self-made po, no? From umpisa. Kasi ang pinag-aralan niya, business administration. Kaya naging, totoo naman na siya ay naging area manager. At ang alam ko, pagkakaalam ko dati, Nanay Maria, mayaman si Daddy Donat. Mayaman yan. Mayaman yan sa pagmamahal. Kaalaga ng mga pamangkin. At saka kasi ang alam ko talaga dati sa kanya, malaki sweldo niya. May allowance po siya. Tapos tumutulong naman siya, di ba? Sila Tatay Reza. Sa mga pamangkin, pag wala, kinuha na nga niya noon. Yung mag-lockdown, kinuha niya yan. Nandun yan sa kanya lahat eh. Sa kanya nakatira? Sa kanya yung lahat, pero lang ito siya. Sila Rachel, sa kanya nakatira? Yung 5 yan, nandun yung sa kanya. Yung 5 bata? Oo. Talaga? As yun, nung siya, lipat naman doon sa isang kapatid niya, kay Mama ni Trixie. Ano naman siya lahat. Tapos balik ka na naman dito na nag-aaral na. Yung iba. Kasi
Kasi dito naman nag-aral yan eh. Oo. So, tama pala yung sinasabi ni Daddy Donut na tumira sa kanya sila Rachel. Lahat. Minsan itong tatay pumupunta doon. Pagkano uwi dito at walang tao dito eh. Ayan. Ay ako naman, makanlayas man ako. So, ayan po si Pinahanap din yung trabaho at wala man. Nanay Maria, naglalabandera din kayo dati, di ba? Talagang, kumbaga, nagsikap nilang buong pamilya. Kahit anong trabaho, no, Nay, no, pinapasok Oo, nyo? pinapasok ko. Hanap-hanap pa nga din ako ngayon. Kaso lang, wala na, mga nagpatigil na yung dating ano ko eh. Sabi ko, tatawagan ako ulit. Sila na lang siguro naglalaba-laba. Ayaw ko man lang magpa-stay in eh. At pagkano, di ako makakilos pag Dapat stay out lang. Oo. Yun. Ayan po, ang bahay ni Nanay Maria ay ayun, tinatapos na. So, kumuha na kayo talaga ng labor, no, Nay? Oo. Kasi nga, naku-question yung mga vlogger daw, ba't yun daw nagtatrabaho, no? So, ayan na, nagkuha na sila ng mga labor din talaga. Para wala nang masabi, no, Nay? Ayun. So, malapit na matapos yung bahay ni Nanay Maria. Ito talaga, Nay, bahay mo talaga yan. Oo. So, talagang bahay yan ni Laki Nanay yan. Maria. Doon sa namatay kong asawa yan, bahay na yan. Kaya ang pinakamatandang bahay. Ayan ang pinakamatandang bahay. Oo. Tapos yung maliit na yun, pinatayo ko rin yun. Doon ngayon nakatira si Daddy Donut. Doon yung nakatira si Daddy Donut. So, hindi nakasiping. Ay, nako. Ano ba yun? Nakasipan. Sampid. Oo. Ayun. So, ayan ang kwento ni Nanay Maria. Kaya yung pinagawa at wala pa man yan noon si Daddy Donut dito. Nasa Kamambugan pa man yan. Yung mag-aama nandito. Kaya ako nagpagawa doon ng bahay-bahay. Pagdating ni Daddy Donut, nandun siya. Ako ngayon ang pag-ganon doon. So, yun po ang totoong kwento noon. So, doon sa mga nagsasabi daw no na si Daddy Donut daw ay walang ginawa. Tama ba, Nay? Wala daw ginawa noon? Walang ginawa. Kaya siya ang nangambubo dyan sa mga magkakapatid na yan nung walang makain. Nandyan yun sa kanya lahat noon. Oo, tama. Yung iba kasi hindi naman alam yung totoong kwento. Oh, hindi na. Kaya nagasilang salita. Hindi naman nila alam ang buong to katotohanan. Sige lang ng salita. Salita nilang salita. Hindi naman alam yung totoong kwento. Yun, yung totoong kwento noon. At ako naman, laging wala dito sa bahay. At ako naman ay naghahanap buhay din. Para may minsan, pag tumawag sa akin yung mga bata, may maibigay ako. Nangangamuhan din kayo dati, Nay? Nangangamuhan din nga ako. Sa beses nga tumawag si Maribel sa akin, Mama, ito ano, may dalawang gusto niyo magkausap ka. Sino ka ko yan? Di sinasabi. Namabusisan ko, kausap ko na. No, nadapil kami. Ayak ako nun eh. Nadapil daw sila. Walang makain. Kaya sabi ko, sige, uwi ako dyan. Ibigyan ko kayo. Pambili niyo ng pagkain. Tapos yung 200 ka ako. Hatian nyo ni mga bata. Kaya agad-agad ako umuwi ng linggo. Kano noon. So, ibig sabihin na ang hirap po talaga ng buhay. Ang hirap naman. Ngayon lang ako natigil-tigil dito. Kumbaga noon talagang super trabaho din kayo noon. Sumasakit na rin ang tuhod ko. Kumbaga nagkaedad na, kaya medyo pahinga na muna, no? Kaya minsan yun, naghahanap-hanap din akong malalabadahan. Hanggang ngayon na? Hanggang ngayon? Ngayon, naghahanap ako. Kaya walang naman sipat. May sila naman na naglalaba. Kaya pala dati, lagi kayo rin wala, ano? Oo, lagi akong wala. Bata-bata pa ako, nag-stay in ako. Nag-Manila ako. Saan ako nakarating. Nag-Nueva Ecija ako noon. Nakarating pa kayo ng Nueva Ecija? Masukat ko, Nueva Ecija. Namasok pa kayo ng Nueva Ecija. Ang layo pala. Manila, San Andres Bukid. Sa Marikina. Saan ako. Tapos ngayon, dito lang, bata pa ako, namamasukan ako eh. Ay, kagraduate ko ng elementary, namamasukan ako. Ay, talaga? Grabe pala ang buhay ni Nanay Maria.
Imagine niyo na masukan po siya. Pagka-graduate niya ng elementary, Nay, no? Namasukan na ako. Nangamuhan na po kayo noon. Nangamuhan na ako. Ilan taon pa lang kayo noon? 12. 15. 15. 15 na ako. 15 kayo noon nung nangamuhan na kayo. 15. Ay, grabe pala yung hirap na dinanas si Nanay Maria. Kaya ako laki din ako sa hirap. Ngayon lang yun lang ako nagpapahinga ako. Pero hindi pa rin pahinga. Naghahanap na ako ng mga parang Hanggang ngayon, no? Nanganga. Hindi naman ako aasa sa kanila. Tama. Nila kaya ko pa. Kaya paminsan-minsan nga dito, naglalaba ako ng mga damit nila. Damit ni Daddy daw, naglalaba. Pero ito pala yung dinanas si Nanay Maria ng hirap niya. Kaya pag masakit ang tuhod ko yan, tigil-tigil. So nasasaktan din ikaw na pag may mga naririnig kayong mga bumabanat sa anak at apo nyo? Oo naman. Kanina nga, nagsusumbong naman si Rachel. Nagsusumbong po sa inyo? Meron na naman. Kaya mo lang yan. Hindi alam ang buhay mo. Hindi alam ang buhay natin kung ano ngayon. Kaya mo lang sila. Masaya sila sa ganyan. Masaya sila. Hindi naman alam ang buhay mo kung ano. Kung totoong talagang ganun ka. Hindi ka naman ganun. Nambabasa naman daw sa kanya. Ang suot daw niya, nang aakit daw siya ng mga matatandang. At nakaano siya ay ipinost niya, ipinag-ano na niya, upload na yata niya yan yung pinapaliguan niya yung dalawang aso. Eh sabi ko, hindi naman kakuyan masama. At nandito ka naman sa bahay, pinapaliguan mo yung dalawang mong alagang aso. Nakaano lang siya ay spaghetti dress. Hanggang dito. Ano masama naman yan? Nandito ka lang naman sa bahay. Hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Tama. Hindi naman pwede sasabihin na lang aakit ka ng matatanda. May matatanda ba rito? Tsaka nasa bahay lang naman. Nasa bahay siya, naliligo siya sa dalawang aso. Tsaka ano tawag doon? Kuya Brooks, ang ingay. Ang ingay ni Kuya Brooks. Ganyan lang talaga na yung buhay sa social media. Talagang meron lang talaga mga mapanghusga talaga. Nasasanay na rin kayo na gano'n? Oo, nasasanay na ako. Nasasanay na kayo? Minsan sabi ko, huwag mo na lang patulan yan. Mas maganda yung gano'n huwag na lang pansinin. Kasi pag pinansin pa lalo lang silang nagigigil. Pag pinapansin. Pag tahimik lang, huwag pansinin, mananahimik din yung mga yan. Ganun lang talaga, Nanay. Ayan lang. Ayan. So, ito po, ang damdamin ng isang ina at isang lola na naibuhos ngayon ni Nanay Maria yung kanyang damdamin na nasasaktan din si Nanay na may bumabanat sa anak niya at mga apo niya. Yan, napaiyak tuloy si Nanay Maria. Dahil nga din po syempre, no, hindi natin naririnig yung side ni Nanay Maria pero ngayon nakapagsalita siya sa atin. At naiyak ako, Nay, kasi naiyak si Mabubo ka ng luha. Naiyak si Nanay Maria, no? Kahit naman po sino, Nay, no? Ako nga rin, sabi ko, kung ako yung nanay ni Rachel, hindi lang gano'n ang kaya kong gawin, no? Yung ginawa ni Daddy Donut. Baka mas higit pa. So, ayan. Ang side ng isang lola at ng isang nanay. Rachel, palaban yun eh. Opo. Tsaka sabi ko nga, naman, strong naman si Rachel, no? Strong din. Hindi rin siya basta-basta nagpapapekto. Masayahin bata. Masayahin, mabait, at masunurin sa kanyang tiyuhin, lola, at sa kanyang papa. So, wala rin tayong masasabi po, guys, sa mga hindi nakakakilala kay Rachel. Siyempre, kung ano-ano sinasabi nila. Pero yung totoong Rachel, hindi naman nila kilala. Hindi nga nila nakakasama. Hindi nga nila nakikita yan. Hindi nga nila nakikita pa sa personal. Pero kung makapag-husga, wagas. Nila sa picture lang, pero sa personal, hindi. Hindi pa man lang nga nila nakita sa personal. So, ganun lang po talaga ang buhay ng tao, no? Especially nasa social media. Sabi nga Nanay Maria, nasasanay ka na, no, Nay? Nasanay na. Pero minsan di talaga maiwasan na nasasaktan kayo. Ay, no, tama. Lalo na yung kanyang favorite ni Nanay, ayun, no, yung kanyang bunsoy. Si Daddy Donut. Bunso yan, di ba, Nay? Oo, bunso. Bunso, si Daddy Donut. Paparatisin ko rin sa Rachel. Unang apo. Unang apo. Ay, unang apo pala ni Nanay si Rachel. Kaya pala favorite niya daw si Rachel. Unang apo. Unang apo ko yun. Unang apo. Uy, merong Lazada.
Kanino po yan, kuya? So yan po mga kalingap ang madamdaming saloobin ni Nanay Maria. Ayan, simpatya niya sa kanyang anak at sa kanyang apo. Maraming salamat po sa pagsama at sana ay tigilan na sila para matahimik ang ating mundo. Ayan, spread love lang po sa lahat. Spread love. God bless po. Bye-bye.